Samantala, iba't ibang hakbang naman ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ang posibleng epekto ng La Nina sa bansa. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Live, Bien! Luisa, ayon sa Pag-asa, nasa 70% ang posibilidad na magsimula na ang La Nina sa susunod na buwan hanggang Nobyembre at inaasahang tataas pa ito pagdating ng Disyembre hanggang sa unang quarter ng 2025. Luisa, bukod sa La Nina ay malaking hamon din para sa Pag-asa ang rainy season at pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Matatandaang noong nakaraang linggo, nagdaos ng Dam and Flood Conference ang DILG kung saan tinalakay ang pagsasaayos ng komunikasyon kung may pagbaha at pagpapakawala ng tubig sa mga dama. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang situational briefing kasama ang NDRRMC. Binigyang diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng DILG kung may sakuna o anumang kalamidad, lalo't higit pagdating sa information dissemination at pagpapalikas sa mga tao. Patuloy din ang paggamit ng text message ng ilang concerned agencies bilang bahagi ng information dissemination. Puspusan ng pamahalaan sa paghahanap ng iba pang paraan para sa epektibong komunikasyon sa kabila ng nararanasang issue sa network connectivity. Sa ngayon, prioridad ng Agriculture Department ang water management kung saan tinuturuan ng farming methods ang mga magsasaka para kung sakaling mapuno ang tubig ang mga sakahan ay magagamit nila ang tubig para hindi masira ang mga pananim. Ipinunto rin ang mahalagang papel ng media sa pagpapakalat ng impormasyon. Katunayan, nauna nang nag-commit ang inyong People's Television Network na maaaring gamitin ng airwaves nito kung may mga kalamidad at matinding pagbaha. Mag-e-explore pa po kami ng options at makikipag-usap po kami sa mga private media, sa mga kapatid natin sa media, kung paano po magagamit din yung kanilang airwaves para po sa communications and warning system. Binigyang diin din ang mahalagang gampanin ng barangay tuwing may kalamidad, lalo't higit sa pagpapalikas ng mga residente. Ipinunto naman ni Asek Villarama ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para mas mapaigting ang flood control project sa bansa. Aniya, suhestyon ng Pangulo na magkaroon ng Comprehensive National Flood Control Plan at bahagi nga nito ang itinatayong Parañaque Spillway Project na pakikinabangan ng buong Metro Manila tuwing may malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. At yan ang update. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bien Manalo.